Good morning sa lahat ng nandyan sa KYMC and sa lahat na nanonood sa atin dito sa ating Sunday service. So, ngayong araw ay isang linggo makaraan yung Pentecost or yung tinatawag na pagdating ng Holy Spirit sa mga disciples. And nais ko itong balikan para mabigyan kayo ng marami pang kalinawan patungkol sa Holy Spirit. So, kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 16 to 21. Again, sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 16 hanggang 21. Ito ang sabi sa verse 16, and maaari kayong tumayo lahat. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipanahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa mga alipin, maging mga lalaki o babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa mga panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. And nawa, ihanda mo, Panginoon, yung aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, ay buksan mo yung kanilang puso, matuon yung kanilang atensyon. Sa oras na ito, Panginoon, ng pakikinig ng iyong salita. Dahil napakahalaga nito sa kanilang mga buhay, Panginoon, wag mo nawang hayaan, Panginoon. Huwag nawa nilang hayaan, Panginoon, na agawin ng kaaway o ni Satanas, Panginoon, yung mga salitang dapat natatanim sa kanilang mga puso. Nang sa ganun, Panginoon, magkaroon pa sila ng kaalaman patungkol sa iyo at kalinawan, Panginoon, sa buhay na ito, na punong-puno ng kadiliman, Panginoon. At kung maaari, Panginoon, lahat ng nakakapakinig ng iyong salita, ay maligtas. Hinihiling namin naman yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na kumilos sa amin upang magbigay sa amin ng mga pangunawang espiritual at lubos na lumakas at tumibay pa ang aming pananampalataya. Maraming salamat, Lord, sa iyo lang lahat ng kapurihan at kadakilahan. In Jesus' name, Amen. So sabi dito, meron daw isang katuparan na magaganap na sinabi ng isang propeta na nagngangalang Joel. Ito ang sabi ng Panginoon, ito daw ang gagawin niya sa huling araw, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag, magkakaroon sila ng kakayahang magpahayag, ang kanilang mga anak na lalaki at mga babae, ng mensahe, at ang mga kabataang lalaki makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki, maging babae, at magpapahayag din sila ng mensahe. Magpapakita yung Panginoon ng mga kababalaghan sa langit at himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang langit, magkukulay dugo ang buwan, hanggang sa dumating yung maluwalhating araw ng Panginoon. So malinaw dito, mga kapatid, na merong ang tinatawag na pagbuhos ng banal na Espiritu ng Diyos, or yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nais kong ma-highlight ito ngayon para maunawaan ninyo ng lubos, hindi lang parang
something na ang hirap intindihin. Parang, okay, yes, binuhos ni Lord yung kanyang banal na spirito. And paano namin yun mauunawaan? Paano namin yun maiintindihan? So dito, sa aklat ng mga gawa, chapter 2, nung dumating yung araw na tinatawag na Pentecost, pag sinabing Pentecost, ito yung 49 days or 50 days after nung Passover. After nung resurrection ng ating Panginoong Yesus, after 50 days sa araw ng Pentecost, bumuhos yung Holy Spirit sa mga mananampalataya. So, nasa isang room sila, and then merong malakas na ugong na narinig nila, and suddenly may nagpakita sa kanila na parang mga dilang apoy. Mga dilang apoy. Nakita nila ng kanilang mata. And at that moment of time, bumuhos yung Holy Spirit, kumilos yung Holy Spirit, nagparanas yung Holy Spirit sa kanila. Pagkatapos nilang maranasan yung Holy Spirit, nagkaroon sila ng kakayahang magpahayag. So yung mga tao dito, hindi naman mga educated person pagdating sa Bible, hindi naman ganun kalalim sa salita ng Panginoon. Meron silang mga naiintindihan, mga few verses sa Bible, or sa mga scripture na meron sila noon. Karamihan sa kanila, mga fisherman, mga simpleng tao, merong tax collector, mga disciple ng ating Panginoong Yesus. And at that moment of time na kumilos yung Holy Spirit sa kanila, nagkaroon sila ng wisdom patungkol sa pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. So imagine ninyo, di ba? Physical body, and then the Holy Spirit dwells on their physical body. Nagdwell yung banal na spirito sa kanilang mga katawan, maybe pumasok yung banal na spirito sa kanilang mga katawan, kumilos yung banal na spirito sa kanilang mga katawan, and their body, their mind, their heart suddenly know or learn wisdom from God para magpahayag. Nakikita nyo? Nagpahayag sila ng mga mensahe patungkol sa Diyos. And sabi pa nga dito sa Acts chapter 2, nagkaroon sila ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Let's say, kumilos yung banal na spirito sa isa, and then nakapagsalita siya ng Chinese, although hindi naman niya pinag-aralan yung salitang Chinese. May nakapagsalita ng Espanyol, may nakapagsalita ng kung ano, iba't ibang lengguwahe. And dahil may mga Hudyo doon, may mga taga roon na galing at tumira, nanirahan sa mga malalayong bansa, na natuto ng mga salita na yun, nung nandun sila sa paligid ng mga apostol, ng mga disciple, narinig nila yung lengguwahe na kaya nilang ipahayag. At naintindihan nila. Sabi nila, bakit naintindihan natin? Bakit nagsasalita sila ng lengguwahe natin? Diba? So imagine, gaano ka-powerful yung Holy Spirit kapag kumilos ito sa katawan ng tao. Isa pa sa mga testimony dito, meron isang batang lalaki. Habang siya nakikinig ng salita ng Panginoon, nahulog siya at namatay, nabagok yung kanyang ulo. And suddenly, nang pinanalangin siya, I think ni Peter or ni Paul, ipinanalangin siya sa kapangyarihan ng banal na spirito, yung taong yun, yung batang yun ay nabuhay muli. And meron pa, nung mabalitaan ng mga tao, yung pagpapahayag ng salita ng mga apostol, nalaman din nila na meron silang kakayahang magpagaling. Dahil sa banal na spirito. Kaya yung ginawa ng iba, sabi nila,
madaanan lang daw ng anino nila Pedro o ng mga apostol yung kanilang mga katawan, sila'y magkakaroon ng kagalingan. At dahil sa pananampalataya nila, sila nga'y gumaling nung time na yon. So ito yung mga nangyari mula nung bumuhos yung Holy Spirit sa mga apostol or sa lahat ng mga mananampalataya. Kung papansinin ninyong mabuti, yung Holy Spirit, once nagdwell sa katawan ng isang tao, nagkakaroon ng, para sa akin, completion. Yung totoong buhay. Yun yung gusto kong maunawaan ninyo. Nagkakaroon ng perfection. Nagkakaroon ng totoong buhay yung tao. Dahil hindi lang naman para sa pagpapagaling, hindi lang sa mga pagpapakita ng mga himala or pagpapakita ng mga kababalaghan. Hindi lang naman sa ganung bagay kumilos yung Holy Spirit. Kumilos dun yung Holy Spirit para mag-ibigan sila. Para matutunan nila yung kanilang mga dapat gawin bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya ni Jesus. Natutunan nila kung paano magmahalan, natutunan nila kung paano yung totoong buhay dito sa mundo. Na madalas yung mga tao masyado nang nabulag yun nga sa mga material na bagay, may mga nabulag sa kapangyarihan, may mga nabulag sa kasamaan, kasinungalingan, paggawa ng masama, pagsasalita ng masama. Pero dahil sa banal na Espiritu, nilinaw nito sa tao yung totoong purpose ng buhay. Bukod sa wisdom na ibinibigay niya, tinuruan din niya yung tao o yung mga mananampalataya ng totoong meaning ng buhay. Nakukuha ninyo? Kaya nga kung maaalala ninyo, nung time na hindi pa tinukso ni tinukso ni Eva, tinukso si Eva ni Satanas, nung ahas, nung hindi pa sila kumakain ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos. Niwala silang kasamaan sa kanilang isip. Bakit? Dahil yung Espiritu ng Diyos nagduduel sa kanila. At nung kumain sila ng prutas na yon, and then nawala yung Espiritu, namatay yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanila, and then dumating yung panahon na yung tao, dumami pa ng dumami at nagpatuloy yung kasalanan. Pero hindi natin pwedeng alisin na nilikha tayo ng Diyos para maging templo niya. Sabi nga ng Bible sa aklat ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. So sa oras daw naman ng palataya yung isang tao at kumilos yung banal na Espiritu sa buhay niya, halos hindi niya napag-aari yung kanyang katawan. Bakit? Dahil yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay niya, yung kumikilos kung ano yung gagawin niya. Di ba? Gaya nga nung illustration natin dati, dahil yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, yung kabutihan ng Diyos, yung likeness and image ng Diyos ay nasa iyo dahil sa Espiritu niya na nasa iyo. Ito na ngayon yung kikilos dun sa outward na ginagawa mo, yung physical na ginagawa mo. Diba? Yung gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng kaibig-ibig, pagpapakumbaba. Pero yung mga taong wala yung Holy Spirit ng Diyos sa katawan nila, ano kaya yung nangyayari? They will entertain different spirits. Usually yung mga evil spirits. Pagmumura, pandaraya, pagsisinungaling, maraming bagay na masasama, kalaswaan, kasinungalingan, mga bagay na nagpupulyot sa isipan ng tao, and then yun yung kanilang nagiging espiritu. Yung espiritu ng kaaway, yung espiritu ng kasamaan. And then, magre-reflect yun sa kanilang outward behavior. Doon sa kanilang physical na ginagawa. Di ba? Kaya nga sabi dito, we are meant
ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu Santo. This body is meant to become the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag naging templo ng Holy Spirit yung iyong katawan, pag pinanahanan ng banal na Espiritu yung iyong katawan, kumikilos yung Diyos sa iyo. Yung Diyos yung nagmamanifest sa buhay mo. Dahil doon nakakagawa ka ng mas marami pang bagay na kaibig-ibig sa Diyos at even kaibig-ibig sa kapwa, sa iyong kapwa. Nagkakaroon ng totoong purpose yung buhay. Hindi ka na nasisilaw sa kayamanan, hindi ka na nasisilaw sa kayabangan, pagpapalaki ng ulo, pagwapuhan, pagandahan, pataasan, paramihan ng kayamanan, palakasan ng kapangyarihan, pasikatan, di ba? Maraming tao na yung nakikipag-agawan dyan. Yung iba nagpapakamatay na sa kainggitan. Yung iba nawawalan na ng sense of purpose sa buhay dahil hindi nila makuha yung nakukuha ng iba. Kapag wala ka, daigin mo yung iba or laitin mo yung iba, siraan mo yung iba. And then nagkakaroon sila ng buhay na parang namubuhay sa dilim. Not unless tanggalin nila yung mga bagay na yun and welcome nila yung banal na Espiritu, welcome nila yung salita ng Diyos sa buhay nila. Pag winelcome nila yung salita ng Diyos sa buhay nila, pag pumasok yung salita sa puso ng tao, yung lahat ng darkness na nandoon, magkakaroon, mawawala unti-unti. The more na nililet mo yung Holy Spirit, yung salita ng Diyos sa buhay mo. Di ba nga sabi nyo dati yung verse natin, yung Romans 10:17, di ba? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil the more na nakikinig ka, these words, sabi ng ating Panginoong Hesus, the words that I say to you, yung mga salitang sinasabi ko sa inyo, they are spirit and they are light. They are life-giving spirits. These words that you hear kapag nakikinig ka ng palagi ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng liwanag sa puso mo. Kaya nga, kapag wala ka nang naririnig na salita ng Panginoon, nasa danger yung iyong buhay. Kapag hindi ka na nakukorek o namumold ng salita ng Panginoon, anong espiritu yung hinahayaan mong pumasok sa iyo? Sabi nga ng Panginoon, alam ko sa aklat ng Matthew, yung mga espiritu, gustong-gusto nila yung isang tahanan na walang laman, yung malinis. Bakit? Dahil maraming espiritu yung papasok sa iyo once na tinigilan mo yung salita ng Panginoon. Once na hinayaan mong mabakante yung heart mo, diba? Mas magiging, sabi nga ng Bible, mas magiging masama pa siya kaysa dati. Mas magiging worse pa siya kaysa dati. Dati, ilang espiritu lang yung nananahan sa iyo. Nung nilinis yun ng Espiritu ng Diyos, ng salita ng Diyos, lumuwag yung lugar. Pero nung hinayaan mong mawala yung salita ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos dyan sa puso mo, na nananahan sa puso mo yung salita ng Diyos, na pumapasok sa iyo, na kumikilos sa iyo, salita or yung kadiliman or yung mga espiritu ng kadiliman, yung tumatanim sa puso mo, and then nabubuhay uli yung mga inggit, mas na malala pa sa dati, yung galit, mas malala pa sa dati. Yung pride and ego, mas masama pa sa dati. Yung paghumaling sa kayamanan, mas masama pa sa dati. Pagkahumaling sa kapangyarihan, mas masama pa sa dati. Dahil yung Holy Spirit na dapat nananahan yan, hindi na nakatira pa muli. Kaya sabi ng Panginoon kanina dito sa salita, sa huling araw, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao at magpapahayag sila ng mensahe. Dahil yung mga taong pinananahanan ng banal na espiritu, mas mahalaga sila sa kanila yung muling pagkabuhay kaysa sa buhay dito sa mundo. Anin mo naman yung buhay dito sa mundo na napakaikli. Kahit na kayo ng mga bata pa na nandyan, nakikinig ngayon, di ba? Ang haba pa ng inyong lalakbayin, pero
maikli lang yung buhay. Sobrang ikli lang ng buhay na kung saan ninyo yan ibubuhos, di ba? Doon sa mga tinatanim ng mga kaibigan nyo, ng mga kakilala ninyo na, uy, gusto ko yung taong ito. Kasi sikat siya dahil sa kayabangan niya. Sikat siya dahil siga siya dito sa lugar namin. Sikat siya dahil kaya niyang awayin lahat, di ba? Yung sa mga kabataan ngayon di ba? Takot sa kanya yung lahat, di ba? Minomodelize mo ginagawa niyong model, yung mga tao na merong espiritu sa kanila na nakatanim na hindi niyo alam, espiritu din ng kadiliman. So kung hahayaan ninyo na maging ganun yung inyong buhay, di ba? Yung iba nawawala ng focus sa pag-aaral, kinukulit ka ng magulang mo na mag-focus ka dyan, kinukulit ka ng magulang mo na gumawa ng tama, pero ang ginagawa mo yung mga taong, ginagaya mo yung mga taong gumagawa ng mali. And minsan, kapag nandun ka na, hindi mo na ma-give up yung pride mo dahil nakalakihan mo na yung ganong klaseng pagkatao. So, ganun yung pagkilos ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. Binibigyan niya ng wisdom, and yung wisdom na yun nagmumula sa Diyos. Binibigyan niya ng wisdom yung mananampalataya. Binibigyan niya ng kakayahang magpagaling. Binibigyan niya ng kakayahan at iba't ibang klase ng kakayahan. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11, iba't iba ang spiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. So yung Diyos natin, siya lang yung pinakakumikilos sa ating lahat. Iba't iba man yung binigay niyang biyaya sa mga kunikilusan ng Banal na Espiritu, iisa lang yung Diyos na pinagmulan at kumikilos para sa ating lahat. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, binigyan ng wisdom. Yung iba naman, pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit ang isang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin iyon na nagkaloob sa iba ng pananampalataya. Mayroong iba binigyan ng malalim na pananampalataya regardless kahit pa anong suliranin sa buhay niya. Sobrang lalim ng kanyang pananampalataya. Hindi man niya naiintindihan yung mga maraming bagay. Napaka-importante lang sa kanya. Importante lang sa kanya yung malalim na pananampalataya. At ang sa iba'y kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala. Pinagkalooban din ng iba ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At yung iba may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. So may mga iba daw ang kaya nilang malaman kung ano yung pinagkaloob ba sa'yo is galing sa banal na Espiritu or galing sa kaaway. Kasi madalas yung buhay nga ng tao, nahahaluan niya ng kasamaan. Nahahaluan niya ng espiritu ng kadiliman. Na minsan nakala natin sa Diyos. So iba't iba yung kaloob ng espiritu. So ganun kumikilos yung Holy Spirit sa tao. Ibig sabihin, yung ating katawan na to is meant to become the temple of the Holy Spirit. Meron tayong koneksyon na nararapat para sa Diyos. Meron dinesign yung katawan na ito para kumonekta sa wisdom ng Diyos. Kumonekta sa kapangyarihan ng Diyos. Kumonekta sa kaalaman na nagmumula sa Diyos. And that will make life complete. Love, yung pag-ibig, ay lalong manaig sa sangkatauhan. Pagharian, yung sangkatauhan, wala nang kasamaan, wala nang kasinungalingan, wala nang sakit, wala nang karamdaman. Diba? Yun yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Alam ba ninyo, na sa panahon ngayon ng technological advancement,
pinipilit ng taong gayahin yung kayang gawin ng Holy Spirit. Diba? Marahil, yung iba sa inyo, hindi pa narinig yung mga ganitong bagay or yung mga ganitong klase ng technology na meron yung tao. Nasa public naman may research yun na. Ang dami nang may cellphone ngayon. Yung project, yung kay Elon Musk, ano ba yung sa kanya? Yung, kalimutan ko. Wait lang. Neuralink, yung tinatawag, di ba? Magkakaroon ka ng implant doon sa brain mo, and then yung implant na yon doon sa brain mo, from that implant, kaya mong gamitin yung iyong cellphone na hindi mo hinahawakan. Kaya mong gamitin yung iyong computer na hindi mo hinahawakan. Sa ngayon, sobrang, maybe, I don't know, hindi natin alam kung gano'n na sila ka-advance. And maybe, sa ngayon, hindi pa nila nakukuha yung fullness na gusto nilang marating. But someday, para ka na lang din magda-download ng information. Ano ibig sabihin? Someday, pwedeng gawin nila, instead na dumaan ka pa ng high school, instead na dumaan ka pa ng college, bakit hindi mo na lang i-download sa iyong brain? Nakukuha niyo yung point. Tinatry nilang i-centralize yung mundo pagdating sa knowledge, pagdating sa artificial intelligence. Ibig sabihin yung intelligence ng computer, yun na yung magiging intelligence ng mga tao. Di ba? Para kang nag-create ng tinatawag na technological Pentecost or outpouring of the Holy Spirit, not in the way na the Holy Spirit yung nagpo-pour out. Kumbaga, kung lahat ng tao meron na neto, makokontrol mo kung ano yung wisdom na pumapasok sa kanila, makokontrol mo kung ano yung knowledge na pumapasok sa kanila, and you can even control, they can even use it medically, lalo na yung may mga problems sa spine, lalo na yung may mga pilay, lalo na yung may mga problems sa kanilang veins, di ba? Hindi lang si Elon Musk yung may project niyan, isa rin sa mga may project niyan si Bill Gates. Baka isipin na naman ng iba, conspire. I-research nyo na lang i-research. Yung kay Bill Gates naman, ang tawag sa kanya is, nawala sa aking notes. Meron din project si Bill Gates with the same logic. With the same logic, and yung tawag doon sa kanya is synchron. Yan, synchron. Yung tawag doon sa ginagamit niya. So yung kanya naman, hindi mo na kailangan butasin yung skull. Yung kay Elon Musk kasi bubutasin mo yung skull and then magkoconnect ka sa brain ng mga maliliit na wires. Yung sa kanya naman, maglalagay ka lang sa top of your skull ng mga wiring na yon, and then they can trace the flow of cells or blood impulse, and mariread yun nung gadget, and then you can control your computer, your phone, or anything that you think you can gamit yun. And to improve that technology, yun nga yung tinatawag nila na nagpo-focus sila ngayon sa technological advancement na nag-e-engage or nai-install sa katawan ng tao. Parang modified bodies. And sabi ko nga, if darating yung panahon na kaya mo nang i-download yung knowledge, kaya mo nang i-download yung wisdom, sino yung pagmumulan ng wisdom na yon? Sino yung pagmumulan ng intelligence na yon? Malamang hindi yung Diyos. Kaya nga kung magkakaroon man ng knowledge yung tao at that time, they are all the same. They are all controlled on the same way. Kaya nga sabi ko nga, if this body is meant to become the temple of the Holy Spirit, maging templo ng Banal na Espiritu, then you will take away that part for the Holy Spirit and you will put another thing, especially something na pwede mo nang i-install.
physically. So, tinatry nilang gayahin yung kayang gawin ng Holy Spirit. And maraming tao yung madali yung tatanggapin dahil nga sa convenience. Imaginein mo, hindi ka nadadaan pa ng kolehiyo, hindi ka nadadaan pa ng high school or elementary. Isang click mo lang sa mouse, madadownload mo na yung education na kailangan mo. Or maybe it can help you also improve your skills the way you want it. Diba? So convenient. But that is the part that there is no love at all. Walang pag-ibig. Kasi yung Holy Spirit, yun yung tinuturo niya sa tao. Kung paano yung tao mamumuhay at magmamahalan. But in their power, it's all about control, it's all about money, it's all about business, it's all about making everything under their hands, under sa kanilang control. And yung mga kabataan, mga next generation sa mga panahon ngayon, wala naman na silang choice kundi i-adapt lang yung kung ano na yung nakagisnan nila. Dati hindi naman yan nandyan. Dati, iniisip ng tao, masasama yung mga bagay na yun. Pero dahil nakalakihan mo na, ang hirap ng ipaliwanag sa mga kabataan, ang hirap ng ipaliwanag sa mga susunod na henerasyon, lalo na kung yung buhay natin, totoo naman, nagdahan tayo sa kahirapan, totoo naman, nagdahan tayo sa maraming pagsubok, and kung pipiliin natin yung mga ganitong choices na against dun sa ikaulad mo, well, sometimes ang hirap mag-come up sa mga ganong desisyon. But I would say na we need to trust more God. We need to trust more the power of the Holy Spirit. Sabi nga dito sa huling verse kanina, sa mga panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging mga lalaki, mga babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at himala sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakilang maluwalhating araw ng Panginoon. At lahat ng tatawag sa Panginoon at hihingi ng tulong sa Kanya ay maliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, there is an end to all of this. Kahit pa tinatry ng taong i-achieve yan, there will be an end dun sa masasamang desire, dun sa sobrang desire ng tao sa kapangyarihan, di ba? Sabi ko nga kanina, kung pinananahanan sila ng espiritu ng kadiliman ng sanlibutan na ito, and then yun yung magmamanifest sa kanila. They don't need God. They want God to be out of this, mawala siya sa equation, mawala siya sa parte ng buhay ninyo. But the Holy Spirit is more powerful than that. Bakit? He doesn't need you to be educated. He doesn't need you to learn many things. Kapag nag-manifest yung Holy Spirit sa isang tao, it will give that person wisdom and power to glorify God. Not himself. Hindi yung sarili natin, but to glorify God. To speak things that God wants you to say. Na gusto ng Panginoon na ipahayag mo. For His glory. For His honor. Diba? Dahil yung mga taong kinilusan ng banal na Espiritu ay mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Mga taong niligtas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Malangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. And nawa, Panginoon, ay dakila ka namin, napurihan ka namin, Panginoon, ngayong araw na ito sa mga salita na naipahayag, Panginoon, nawa lalo pa ka pang madakila, lalo ka pang mahitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Lalo ka pa namin makilala. At sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay kumilos ka, maging sa mga kabataan, Panginoon, at sa lahat na nakikinig ngayon sa simbahan na ito, Panginoon. Sa lahat na nakikinig ngayon sa video na ito, Panginoon. Kumilos ka sa kanilang lahat, Panginoon. Kumilos ka sa aming lahat. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Upang lalo pa naming maunawaan, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong kaharian kaysa mga bagay dito sa sanlibutan na kukupas lang din lamang at mawawala sa aming mga buhay. Pahalagahan namin ang muling pagkabuhay
Pahalagaan namin ang buhay na walang hanggan na kaya mong ipagkaloob. Ang tunay na pag-ibig, Panginoon. Ang tunay na pagkakaisa. Ang tunay na pagmamahalan, Panginoon. Pahalagaan namin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Dahil ito ang nais mong ipahayag namin. Upang lalo kang mapapurihan, lalo kang maitaas, lalo kang mapasalamatan, at lalo kang madakila sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, thank you guys, and muli sa susunod na Sunday, meron din tayong communion, and nawa magkita-kita muli tayong lahat. God bless sa inyo.